Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Gayon din sa mga tagapakinig mo. Ako si Jasper, taga Bindoy, Negros Oriental. Kasalukuyang nasa Bohol ako ngayon. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ko kasama ng aking ama na si Tatay Sammy. Nangyari ito early 90s sa amin sa Bindoy. Wala na akong nanay, iniwan kami. Ang nagtaguyod sa akin ay ang napakabait na padre de pamilya. Nang panahong yon ay nasa high school ako. Graduating at syempre may mataas na marka. Nais ko kasing pasayin ng tatay sa kabila ng lahat ng mga problema niya. Balang araw, may maipagmamalaki siya noon. Kung walang klase ay tinutulungan ko ang tatay sa kanyang pag-uuma. Nagpapasuhol lamang ito. Wala talaga kaming lupain na mapagkakakitaan. Maliban na lamang sa mismong kinatitirikan ng bahay namin noon. Sa timog ito banda pero nasa liblib. Bihira pa yung mga bahay noon. Hindi katulad ngayon na halos magkakasunod na. Payapa naman kaming namumuhay. Pero may isang tagpuno na siyang naging malupit na papel sa buhay namin. Tagpo na hindi pangkaraniwan. Tagpo na kamuntikan ng maglagay sa buhay namin sa alanganin. At sa tingin ko, kasalanan ko ito. Mabuti na lamang at malawak ang saklaw ng Tatay Sammy sa ganito. Bagamat hindi siya albularyo pero may mga alam siya partikular sa mga kakatuwang bagay. Nagkakatay ako ng manok nun. Kaarawan kasi ng kapatid ko. May kapatid ako pero pumanaw na po ito. Dengue ang ikinamatay niya. Kung hindi naman sana kami hikaos ay mabubuhay siguro yun pero wala naman akong sinisisi. Nang mga oras na inatakip silim, nasa likod ako ng bahay. Pansin kong biglang bumaho, Sir Seth. Yung tipong sumambulag talaga sa ilong ko ang napakabahong asamyo. Akala ko pa nga na itong kinakatay kong manok yun eh. Inaamoy ko ito pero hindi naman. Ilang mga sandali ay tinawag ako ng tatay. Nasa kusina ito, nakadungaw sa maliit na bintana. Kako naman ay hindi pa ako tapos sa trabaho ko. Pero muli akong tinawag noon. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Kako, ano ba ang sadya ay kakarting lang pala noon ni tatay at mula ito sa uma?" Pero nang may sabihin ito sa akin, para bang nanglamig ang katawan ko. Paano ba naman kasi? "Dili ka usa sa sulod. Naiabal diya sa ibabaw sa kahoy." Wika niya na ang ibig sabihin. Doon muna daw ako sa loob noon. Dahil nga may aswang sa itaas ng puno. Sisipatin ko sana, pero umiling ang tatay. Huwag daw tingnan. Baka iba ang sadya tapos dadaan lamang ito. Kapag tinitigan kasi, posibleng magalit at manghamak pa. Tumango ako noon. Pumasok sa loob tapos naupo sa selya sa gilid ng banggera. Banggerang alababo ito na gawa sa kawayan. Pawid ang bubong ng bahay namin noon. Isang palapag lamang ito na nakaangat ng konti sa lupa. Tambakan ng panggatong ang ilalim ng bahay. Sa may bandang kusina yon. Habang sa kabilang parte ay may mga manok naman doon. Mahina akong nagtanong kay Tatay Sammy sa kung paano niya nalaman na may aswang. Pero hindi ito nagsalita. Bagkos ay nag-aayos ito ng kanyang kagamitan. Kalmado lang si tatay. Itong sinasabi kong mga kagamitan niya, itak, araro at ilan pang ginagamit sa uma. Hindi ako nakaatim nun. Hindi pa din naman kasi ako nakakita ng aswang. Bagamat naniniwala talaga ako dito dahil nga matunog sa kapanahunang yun ng aswang hindi pa ako nakakakita nito. Pasimple akong umusog sa may bintana. Dahan-dahan akong dumudungaw
Napakunot ang kilay ko. May kung anong imahe ang nakapatong sa isang sanga. Ibang parang nakatuwad na palaka. Ganun ang postura niya. Hindi malinaw ang mukha gawa ng medyo distansya din ito. Sa unahan pa yun ang pwesto kung saan ko kinakatay ang manok. Sinita ako ni tatay, pero hindi ako nakinig sa kanya. Minamasdan ko lamang itong aswang. Sa kauna-unahang beses, nakakita na ako. Maya-maya pa ay tuluyan ng nagdilim. Dito ay hindi ko na naaaninag ang nilalang. Itong manok, imbis na tinola sana, tinabi na lang yon. Nag-ihaw na lamang ng tuyo kasi nga mas madali. Tapos pwede sa gilid lang ng kusina gawin yon. Yung abuhan kasi namin, Sir Seth, ay nasa likuran. Bali back to back ang bangkera at abuhan nun. Ayon sa Tatay Sammy, hanggat naroroon daw ang mabahong amoy, naroroon pa rin ang aswang. Yung amoy pala ang batayan, kaya ang baho. Para siyang panis na basura na may halong sangsang ng bulok na isda. O hindi naman kaya amoy ng nabubulok ng ngipin. Ganon. Ewan ko lang sa iba, kasi nga ito lang po ay batang sa sarili kong karanasan. Nagtataka ang tatay nun kasi nga lumalim ng lumalim ang gabi. Pero naroroon pa rin ang amoy. Ibig sabihin ay hindi pa umaalis umano ang nilalang. Iniisip niya kung ano ba talaga ang sadya. May mga kapitbahay kami pero gaya ng sinabi ko, hindi pa ganoon kadami ang tirahan sa lugar. Hindi kaya may buntis? Sabi ng tatay. Kako naman. Wala akong alam dyan bakit? Buntis ba yung tirada ng aswang? Lumabas ang tatay. Sinipat niya sa kabilang bahagi ng bahay namin. Bumalik ito at wika pa niya. Nakatayo daw sa pinakatuktok ang nilalang. Bukas ay aalamin niya ang kung anong meron sa mga kapitbahay. Dalaw daw ang posibleng dahilan kung bakit may aswang. Una ay buntis. Ikalawa ay merong sakit na tao. Itong dalawang ito, mabango umano sa pang-amoy ng nilalang. Kadalasan yun talagang sadya. At kapag nabigyan ng pagkakataon, ay mananalasa ng walang pag-aalinlangan. At kapag binaliwala, nasa huli umano ang pagsisisi. Kasi ang aswang umano kapag nakapamiktima, hindi daw mag-iiwan ng bakasyon. Maliban na lamang kapag kasalukuyan pang nagmamatyag ito. Kasi nga may mga palatandaan. Pero kapag nakuha na umanong gusto, lahat ng mga bakas ay burado. Ultimong albularyo ay mahihirapan sa pagtugis dito. Maraming sinabi si Tatay Sammy na siya namang dahilan para lubawak ang kaalaman ko sa ganitong usapin. Kako, paano na lamang kapag walang buntis? Paano kapag walang may sakit na kapitbahay? Ay nay, Jud hinungdan. Dili na muatang kung walay tuyo. Na Jud, ug maibawan na to na. Ang ibig sabihin ni tatay, may sadya talaga ito. At hindi ito magmamatsyag kung walang motibo. Bukas ay malalaman umano ang lahat. Hanggang sa umabot na lamang yun ng hating gabi. Naroroon pa rin. Ultimo kami ay apektado na. Siyempre malay ba namin kung kami palang sadya. Ito din ay batay kay tatay. Baka umano may sakit siya na hindi lang namin nalalaman. Ang aswang ay malakas umano ang pang-amoy at matalas din ang pangitain nun. Hanggang sa pinili na lamang namin noon na magsara ng bintana at natulog. Kinabukasan ay sumama ako kay tatay sa pagsisiyasat sa lugar. Saktong walang klase, holiday. Ang pinakamalapit na kapitbahay ay yung tirahan nilang Aling Soriana. Siyempre nagkatitigan lang kami noon ng tatay nang mapansing naroroon ang anak niyang babae na si Gemma. Dapat nasa Dumaguete yun kasi ka-college na ito. Tapos isang beses lang umuwi sa isang buwan. Kahit papano makakatipid sa pamasahe. Pero bakit naroroon? Tumambay lang naman kami na parang wala lang. Ito din kasing si tatay. May 2 puno ng niyog na tinutuba doon. Bukod sa pag-uuma ay nagtutuba din si tatay. Basta may mga ilang puno din ang kanyang pinangangalagaan.
Kapag tapos na ang pagsusugong mag-uuma naman ito. Pero nakatuon talaga siya sa pag-uuma. Dito niya ginugugol ang halos kabuong araw niya. Yung pagtutuba kasi sideline lang Nasa 6 na puno ata lahat. 2 doon sa amin tapos 2 kila Aling Soriana. Habang doon naman sa kaibigan ng tatay 2 din. Hati lang sa kita kasi nga hindi naman amin ang puno ng niyog. Ilang mga sandali pa. Napansin kong parang nakaubok ang tiyan nitong anak ni Aling Soriana. Sabi ko kay tatay, alam ko ng dahilan kung bakit nasa bahay itong si Gemma. Buntis ito at baka pinatigil sa pag-aaral. Nakita din ni tatay yon. Tapos ito na. Nagwika na siya ng na maujud na ang tuyo ato ang abal Ibig sabihin ng tatay ay nang sadya ng aswang. Sabi ko naman ay ipapaalam ba namin na may umaaswang. Pero umiling si tatay. Huwag na muna kasi paniguradong hindi ito maniniwala. Baka sabihin pang osyosero. Lalo na at kapansin-pansin naman na sinesekreto ng pamilya na Aling Soriana ang sitwasyon ng anak nun. Siguro'y nahihiya ito. Kako, anong gagawin namin? Ang sabi naman ng tatay, sa ngayon daw ay wala muna. Hayaan lamang ang pamilya dahil sa paniniwala niya ay may alam din ng mga ito sa pahiwatig ng aswang. Tumango ako. Tinapos ni tatay ang pagsusugong sa sanggutan. Itong pagsusugong ay paglilinis ng sugong. Tapos abis o tapyas naman sa bulaklak ng niyog o butay na binalot ng tali. Inaalis ang lumang hiwa para mas lumakas ang katas. Sumama na rin ako sa pag-uuma. May ilang distansya din yung uma ng tatay. Bali isang tanim dito at ampalaya. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ito amin. Nagpapasuho lang. Pagsapit ng tanghali ay umuwi kami noon kasi nga aasikasuin ko ang manok na kinatay. Wala naman ng balahibo ito tapos inasinan lang para hindi mabulok. Iihawin na lamang yun namin. Napagkasunduan namin ng tatay na dalawin ang puntod ng kapatid ko sa sementeryo. Pero nang mapadaan kami noon sa tahanan nila Aling Soriana, may napansin akong babaeng nakatayo doon sa may kasagingan banda. Sa likod yun ng tirahan nila Aling Soriana. Sabi ko pa sa tatay ko, kilala niya ba yun? Pero umiling siya. Hanggang sa bigla itong huminto at sinabing, baka yun daw ang aswang. Napapamura pa si tatay kasi nga walang pinipiling oras. Ultimong sa tanghaling tapat nagmamatiyag. Nagdampot ako ng bato. Akmang hahagisan ko ng bato yon. Pero sinalo ng tatay ang kamay ko. Sabi niya, nag-iisip ba umano ako noon? Hindi biro ang isang aswang. Malay daw namin, kami pa ang punterya nito. Hayaan na lamang daw yon at darating ang mga oras na papapansin na rin ito ng pamilya nila Aling Soriana. Umuwi na kami noon. Matapos makapangnang halian ay sinuri ng tatay ko at naroroon pa ang babae. Nakasaya yon. Sayang makaluma na may palamuting bulaklak. Tapos kulay kalumanggi. Maya-maya ay bumalik ang tatay. Wala na daw doon ang babae. Pero may napansin siyang bote na sobrang baho umano na nakaipit sa saha ng saging. Nagtanong ako sa kung ano yon. Sabi naman ng tatay, naglalagay daw ng linlang ang aswang. Tingin niya ay lalapit ng lalapit pa ito habang tumatakbo ang araw. Kako naman bakit hindi na lamang namin isang guni sa isang albularyo. Pero ayon kay tatay ay wala namang biyasa sa lugar namin. Maliban na lamang sa Bulod at Malaga. Etong Bulod at Malaga ay mga lugar sa amin ito. Pero malayo ito mula sa kinaroroonan talaga namin. Nasa Hilaga kasi yun tapos kami nasa Timog. Malawak ang Bindoy, Sir Seth. Ayon sa tatay, malamang ang pamilya na lamang daw nila Aling Soriana ang bahala dito. Huwag na lang naming pakialaman. Pero kapag tingin niya ay kinakailangan na talagang tulungan, tutulong kami. Alam niyo, may parte sa akin noon na galit kay tatay.
Bakit lahat na lang ng nais ko ay hinahadlangan niya sa mga puntong yon? Maraming araw ang lumipas. Patuloy kong nasisilayan ng babae. Patuloy din yun na nagmamasid sa gabi. Naroroon lagi ang samyo nito. Tapos medyo maalinsangan ng konti. Hindi naman yung tipong sobrang init talaga. Yung maalinsangan lang. Presensya din daw yun ng aswang, Sir Seth. Hanggang sa isang gabi nun, habang tulog na tulog ako ay bigla akong ginising ni tatay. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ko nang bumuka ang mga mata ko. Ayaw sa badong, naa sa gilid sa balay. Naadjud siya iyang wangis nga abaldong. Nanlaki ang mga mata ko. Aswang daw ang nasa gilid na ng bahay namin. Nasaan yung aswang talaga ito? Mahina akong nagtanong sa tatay ko kung saan banda yon. Dinuro niya ng kamay ang gilid ng kusina. Sabi niya ay nasa labas lamang daw nakatayo. Itong bahay namin ay walang silid. Sala lang at kusina. May biranda na maliit. Itong dingding ng tahanan, may parting gawa sa amakan at may parting pawid lang na pinagtagpi-tagpi. Sa may bandang kusina, pawid ang dingding doon. Dahan-dahang gumapang ang tatay. Alam kong kukunin ito ang kanyang itak. Kinakabahan ako noon. Sumunod ako kay tatay, tapos tinulak ko ng bahagya ang pawid. Gusto ko kasing makita kung nasaan ba banda. Nga pala, hindi pa naaabot ng kuryente ang lugar namin noon, pero may nilagay si tatay na lampara sa kusina. Pabor ito doon banda sa buwan. Tumatagos ang liwanag gawa ng kawayang ekis lamang ang harang doon. Yun bang parang decoratives tingnan? Pagkasilip ko, ganoon na lamang ang kilabot ko noon kasi nasa kanto pala ito ng bahay. Sa likod banda, kitang-kita ko ang postura nito. Nakasaya ito na katulad noong suot ng babaeng pumunta sa lugar. Nakakapit ang kamay sa may haligi. Tapos ay parang nakatuwad dito. Pero mahahalata na mahaba ang kamay kesa sa mga paa niya. Yung mukha ay nangungugat at umaamag ang mga mata. Itim ang mga mata pero may pintik na kulay dilaw. Kitang-kita ko yun na nanlilisik pa. Tapos may kakaibang paghinga ito. Parang biik. Hanggang sa nakuha na ng tatay ang kanyang itak. Akala ko'y itatarak niya sa pawid. Tumabi sa akin yon. Nagkumpugan ng mga ulo namin. Para kaming mga palaka noong nakadapa. Mura ng mura ang tatay na wag daw akong maglilika ng ingay. Kako naman ang baho na nga eh. Mabaho pa ang hininga niya. Ikaw ba naman ang kausapin na para maghalika na? Sinabi ko na umusog siya ng konti nun. Maghanap siya ng masisilipan niya. Dugtong ko pa. Pwedeng alam ng nilalang nagising kami nun. Tumangulang naman itong si tatay ko. Tapos sinabing kapag may ginawa daw sa amin ay makikipagpatayan siya dito. Makikipagpatayan daw halata naman sa forma niya, takot na takot eh. Pero in fairness, malakas makiramdam ng tatay. Hindi ko nga alam sa kung paano niya nalaman na nasa gilid lang ng bahay. Yung amoy kasi ng aswang parang walang pinagbago. Malayo man o malapit, ganun pa din. Maging ang kakaibang alinsangan. Pero hindi umusog ang tatay nun. Hinayaan ko na lamang ito. Kung ilalarawan ay para talaga kami mga timang. Hanggang sa unti-unting dumadapa sa lupa ang nilalang. Nakakapanghilakbot talaga ang galawan. Nakaangat na ang siko at tuhod, tapos ay gumapang yun na parabang baboy. Kitang-kita namin ni tatay ito. Hanggang sa mapadaan na ito sa may siwang. Yung buhok ay parang alambre. Matigas tapos parang may sariling buhay. Pagkalampas na, gumapang naman kami ni tatay patungo sa bintana doon sa bulwagan. Sabay pa namin tinulak ang bintana nun. Bale, parang piluka sa mata ang bintana. Takob-takob ang tawag. Tutukuran lamang ng kahoy kapag may araw. Itong aswang,
patuloy sa paggapang yon. Habang papalayo ay pahina ng pahina. Mahiya ka ba namang wala pang panloob na suot? Pangit na ngayong mukha, pangit din yung niya. Hindi matanda itong aswang na ito. Tingin ko nasa lampas 20 lamang ang edad niya. Huminto yun sa may bandang putol na puno ng mulave. Tumungtong at tumuwad. Tuwad tayo. Tuwad tayo. Tapos tingala ng pagkatagal-tagal at biglang maglilika ng huni na animoy isang damakmak na malaking butike. So ayun na nga. Naroroon pa din ang animal na yon. Sarap targetin ng tirador eh. May tirador pa naman ako. Sinabi ko talaga kay tatay na titirahin ko pero sabi niya wag daw. Mabuti sana kung pulido man ang bahay namin kasi pwedeng asarin ng aswang. Iyari pa sa kahoy tapos huyang umadali lang magiba ang dingding. Kami noon ay walang patid sa panonood. Inabot kami ng madaling araw. Hindi ito umaalis doon. Mga bandang 4:00. Gumapang ito sa dinaanan kanina. Sa makatwid, sa gilid lang ng bahay namin. Ang sabi ng tatay ay nasa gilid ng bahay umano namin ng marka. Walang hiya umanong aswang. Hindi man lang naasiwasa nakatira sa bahay. Nakaisip ako ng paraan nun. Itong paraan na naiisip ko ang nagpahamak sa amin. Sabi ko sa tatay ko, lagyan namin ng patibong. Ay naman kay tatay, ano ba daw ang plano ko huhuliin yung aswang. Tumango ako. Kumunot ang mukha niya na para bang nag-iisip ng malalim. Kitang-kita ko ang matinding agam-agam niya. Ayaw siguro dong Jasper, delikado. Baya oro yung magkabuhi. Ikita na nun yung maapikan ani. Ang ibig sabihin ng tatay ay wag daw gawa ng baka makawala tapos kami pang maipit. Pero iginiit ko na gumawa naman kami ng paraan kahit papano. Dahil patuloy niya lang gagawin ng nilalang na ito. Mahal namin hindi ito mamata ng pamilya nila Aling Soriana. Baka mamatay yung anak niya. Umiling si tatay. Pero sa huli ay sinabing subukan doon namin ng 1 beses. Ang gagawing patibong ay labtik na malaki. Malalaman niyo mamaya kung ano ito. Dugtong ng tatay. Tutal ay huhulihin man lamang din. Kapag nahuli ay tuluyan na umano yun. Bumuntong hininga ako. Seryoso si tatay. Parang nagbago tuloy ang plano ko kasi nga halata talagang takot si tatay na animoy mahirap kalabanin ng isang aswang. Pero wala na. May parte kasi sa akin na nag-aalala ako sa kalagayan nila Aling Soriana. Ang problema kasi dyan ay walang lalaki dun sa bahay nila. Patay na yung asawa nito tapos ang mga anak puro babae. 3 yun. At itong panganay yun ang nabuntis. Pero kahit papano, nakakarao sila kasi nga sundalo yung asawa ni Aling Soriana. May binipisyo sila ditong natatanggap buwan-buwan. Bukod pa dyan, nagtitinda din sila tuwing tabo. Pagsapit ng umaga, dito na namin ginawa ang patibong. Kumuha ang tatay ng lawiswis ng kawayan. Yung matibay talaga. Tapos pinaghukay niya naman ako sa may bandang abuhan. Malalim na hukay ito na halos 1 dipa ang lalim. Dito kasi itatarak yung kawayan. Bali itong magsisilbing labtik. Patibong para sa mga ligaw na hayop. Kaso mas malaki at makapalang lubid nun. Tapos itong lubid na ito ay panggapos ng dulo. Na siya namang kakapit dun sa kahoy na maliit na nakatarak sa lupa. Kapag nagalaw ang maliit na kahoy na ito, magbebend ng malakas ang lawiswis. Dahilan na iaangat nito ang kung anong makakatapak sa kahoy. Sa mga mahilig sa patibong, alam nila ang ganito. Maghapon namin ginawa ito. Si tatay, panay muni-muni nun. Natitiyak siyang kapag nagmintis ay mababaliktad ang sitwasyon. Imbis na ang buntis ang tinitiradan na nila lang, baka kami na. Ang ipinagdadasal niya na lang noon na nag-iisa lamang itong aswang na ito. Dahil kapag isang angkan umano, mas maiging lumayas na lamang daw kami sa lugar. Hindi ako nagsalita. Napuno ako ng pagdadalawang isip noon.
Hanggang sa natapos namin ito, mga alas 4 ata. Pinagmukha kasi namin yung hindi halata. Nababahala ako sa lawiswis kasi nga baka bumigat. Bagamat mataba ito pero hindi ko alam kung gaano kalakas ang nilalang na yon. Pagsapit ng alas 5, wala pang nagpaparamdam. Malalaman naman kaagad namin ng tatay ito buhat ng gaya ng sinabi ko. May kakaibang amoy ang lugar. Hanggang sa tuluyan na lamang nagdilim. Inantay talaga namin. Pero wala. Sabi pa ng tatay baka alam ng nilalang na may patibong. Pero dugtong ko, malalim na gabi na itong dumaan sa amin at sa pagkakataong yon medyo maaga pa. Sabi ko mamayang mga alas 11, wag lang kaming matutulog. Pagpatak ng alas 10, nang hublag o nagwala ang mga manok ng tatay. Isang nakakakilabot na tinig ang umalingaw-ngaw sa likod. Kasabay naman ito ang kalabugan na wari ba may nag-aamok. Pagkasilip namin sa bintana, nakapatiwarik ang nilalang. Nakalambitin ito sa lubid. Walang ano-anong lumabas kami nun. Kitang-kita ko ang galit na mukha ng nilalang. Umaamba pa ito ng pagkalmot. Nakaangat siya ng mga 2 dangkal sa lupa. Pilit na kinakalas ang lubid pero matibay ito kasi gawa ito sa may abaka. Tinagayo ng tatay. Ako naman ay nakahawak sa lawiswis. Gawa ng sobrang magalaw at baka mabali pa yon. Paulit-ulit na tinaga ng tatay ito. Hanggang sa bigla itong nakawala. Ang tinamaan ng tatay yung panglubid na nakagapos sa paa niya. Gumagapang itong nilalang na ito sa lupa. May mga sugat pero maliliit lang. Sinunggaban ng nilalang ang tatay. Dahil namang napasuray ito at nagiba ang dingding ng kusina nun. Doon siya napaslampak. Pagkalakas-lakas ng nilalang, kumuha ako ng pamalo. Nakapatong siya sa tatay ko. Sinasakal si tatay. Kita kong nakabaon ang kuko nito sa balikat ng ama ko. Pinalo ko ng pinalo ang nilalang. Pero napakalakas niya. Isang salag lang sa pamalo, sabay hatak sa akin nun. Natumba ako ng malakas. Kami na ni tatay ang naiipit. Bumangon ang aking ama kahit pahirap na hirap ito. Gamit ng itak, pinaghahampas niya ang aswang. Ako naman ay umiinit ang may bandang dibdib ko. Kasabay naman ito ang pamamanhid ng katawan ko. Pagkapa ko sa dibdib ko, may sugat ako at napakahaba. Ilang mga sandali lang habang lumalaban ng tatay, napuruhan niya yata yun sa mukha. Dinig ko na para bang tumama sa bato ang itak. At doon na biglang tumakbo ang nilalang at naglaho nun. Nagmumura naman ng tatay matapos nito. Sabi niya, "Leching yawas na. Nakabuhi jud. Patay tani. Sigurado did ko balik to. Og dili na nag-inusara." Nakatakas daw. Patay na kami nun. Panigurado daw siyang babalik yon at hindi ito nag-iisa. Pinagalitan pa ako. Hindi naman ako nakakibo. Dagdag pa ng tatay. Napasubo na, kaya harapin na lamang umano. Kung hindi siya nagkakamali kahit pa may araw ay may dadalaw sa amin nun. Basta maraming sinabi si tatay. Nagmistula akong pusang nabasa habang sapo ang dibdib ko. Kinabukasan napilitan akong hindi pumasok. Si tatay ay naghahasa ng itak. Malalamlam ang mga mata. Nakasimangot. Ako noon ay puyat din. Itong takot ko ay lubos-lubusan. Nakakabaliw isipin na anumang mga sandali, may mangyayaring hindi maganda. Pagsapit ng tanghali, may dumating na isang lalaki nun. Malaki ang katawan. Galing ito sa likod ng bahay. Nakatayo ito sa abuhan banda. Nakasilip naman kami ni tatay sa loob. Galit tingnan ng lalaki. Tapos para bang may gagawing hindi maganda.
Wala namang kakaibang amoy pero ayon sa tatay ko, ito na daw ang inaasahan namin noon. Pwedeng kapatid ito ng babae o hindi naman kaya ay asawa. Walang ano-ano ay nagsalita ito. At ayon sa sinabi ng lalaki, ihanda na daw namin ang sarili namin noon. Kako naman, kung magsalita siya parang kami ang may kasalanan. Dinuro ko pa yun ng itak. Dagdag ko pa, nananalasa ang babaeng aswang. Dapat pigilan. Pero sa kabila ng mga sinabi ko ay parang wala lang itong sa lalaki. Tumalikod yun at naglakad hanggang sa naglaho sa may kakahuyan. Dito ay inutusan ako ng tatay. Puntahan ko daw ang kumpare niya yon. Ito yung kaibigan niyang may-ari ng 2 niyog na tinutuba ng tatay. Ingna siya dong na nangihang lanta og tabang. Inga na abal ang kontra. Pariya jud ha. Nangangailangan kami ng tulong ayon kay tatay. Naaswang ang kalaban at kailangang makapunta ang kumpare niya sa bahay. Ito ay walang iba kundi si Mang Sherwin. Ninong ko yon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ito. Noong makarating ako sa bahay, sakto at naroroon si Mang Sherwin. Kaagad kong sinabi ang sadya ko. Hindi kagad nagsalita para bang nagdududa. Pero nang masilayan ang sugat ko sa dibdib nun, sinabing ano daw ang nangyari dito. Kinuwento ko naman ang lahat. Tumango na lamang itong bigla tapos kumuha ng itak sa loob ng bahay. Tinawag pa niya ang panganay niyang anak na mas matanda sa akin na si Kuya Ruel. Tag-iisa sila ng itak. Sumama sa akin ang mga ito. Maluwa-luwa naman ang tatay na makita sila. Sinabi ng tatay na inaaswang ang anak ng kapitbahay namin at dumadaan ang nilalang sa gilid ng bahay. Kaya yung ginawa namin ng paraan para mahuli pero nakawala. Sabi naman ni Mang Sherwin, tingnan daw natin kung makakawala pa kapag nagpakitang muli. Ikinuwento din yung tungkol sa bumisitang lalaki. Pero hindi ito yung aswang. Sa isip-isip namin ay kasama ito. Wala naman umanong problema ikapa ni Mang Sherwin. Wala lang magpapatinag kasi nga, mas tatapang ang aswang kapag mahina ang loob mo. Naglagay si tatay ng mga aroma sa paligid ng bahay. Hindi ko alam na habang wala pala ako ron ay kinuha niya ang aroma na nakalagay sa may kawayanan. Kung saan dito kalimitan dumadaan ang mga kawatan. Tapos ay may abo at kung anong-anong bilog-bilog ang nasa lupa nun. Nagtanong ako sa kung ano ba ito. Sabi naman ng tatay buto daw ng munggo at paminta. Mabisa daw ito sa pagpapahina ng aswang. Tsaka hindi uubrang linlang nito. Napapailing na lamang ako noon at mabilis na binalot ng pagkamangha. Papanong may alam siya sa mga bagay na ito? Hanggang sa sinabi niya may alam talaga siya dati pa. Pero wala siyang tiwala kasi nga hindi pa naman siya nasusubok sa aswang. Pero ngayon ay masusubukan niya ito kung ubra ba. Samantala si Mang Sherwin at ang kanyang anak naroroon sa may kakahuyan. Naghahakot ng mga lawiswis ng kawayan at bagakay. Pinagpata-pata nila ito o pinagputol-putol ng hanggang sa isang dipa. Tapos ay pinatulis ang dulo at pinasok sa loob ng bahay. Ang sabi ni Mang Sherwin, pangsundot daw umano sa nilalang yon kung sakaling magtangkang pumasok o gimain ang bahay. Ang ginawa ko ay tumulong ako. Nilagay ko sa may bandang pawid na dingding ang ibang lawiswis at bagakay. Kami-kami lang ang nakakaalam nun na para bang may digma ang magaganap mamayang gabi. Pagsapit ng hapon, nagsiga si tatay at Mang Sherwin. Sa bawat kanto ito ng bahay namin. Ang ginamit nilang kahoy ay mga ipil tapos hinaluan ng buntot na may dahon ng buongon. Malaking limonsito ito, Sir Seth. Itong buongon na ito. Mas malaki pa sa kamao. Hindi ko alam kung kahilba ang tawag dun sa Tagalog. Paglukob ng dilim, nagmistulang camping ang nangyayari. May 4 na siga tapos sa gitna ng tent nun. Kasabay ng napakaingay na kuliglig. Mahinang simoy ng hangin, tahimik na paligid at kumakabog naming dibdib. Nasa loob kami ng bahay lahat.
hanggang sa unti-unting bumabaho ang lugar. Nagkakasikuhan na si Mang Sherwin at ang anak nitong si Kuya Ruel. Ako noon sinipat ko ang siwang sa bintana. Palipat-lipat yon. May 3 bintana kasi ang bahay sa magkakaibang pahina ng dingding. Dito sa likod, meron akong nakitang imahe. 2. At noong sipatin kong maigi, napagtanto ko na ito yung aswang na babae at yung lalaki kanina. Kahit nasaan yung aswang ang lalaki, pero alam kong siya yon kasi nga, ang suot niyang damit, yun ang nakita ko sa kanya kanina. Kako, nasa likod sila. 2 lang, walang nagsikibuan. Bagkos ay kapwa nagsibunot ng itak sabay dampot ng lawiswis at bagakay. Maya-maya ay sumigaw si Tatay Sammy. "Duol mo, dali, duol mo! Makita man jud ning katag na tuan niya ba?" Lapit daw. Pinapalapit niya mga aswang nun. Malalaman daw ang lahat kapag lumapit. Lumapit nga ang mga nilalang. Para bang nang lamig na lamang akong bigla sa galawan ng mga ito. Mabilis pero pahinto-hinto. Magkakaiba pa sila ng direksyon. Ang lalaki ay gumagapang, habang ang babae naman ay para bang hindi sumasayad ang paa sa lupa, habang mabilis na tumatakbo. Ang sabi ng tatay, ihanda na daw ang mga sarili. Walang ano-anong pagkalabog ng dingding. Kung saan may kalabog ay doon tinutusok ang mga matutulis na lawiswis at bagakay nun. Nung tila may papasok na sa kusina, tinarak ni tatay ang kanyang hawak na bagakay. Tinamaan nito. Dinig ko ang pag-atungal. Ang sabi ng tatay ay tinatablan daw. Ibig sabihin nito yung nakalagay ng buto ng munggo at paminta. Umuubra. Maging yung lalaki pagsampa nito sa bintana. Tinamaan din yun ng patulis. Matapos lang masigurong sugatan ng mga ito, sabay-sabay kaming nagsilabas ng bahay. Itong babae ay bitbit pang bagakay, hindi nabunot sa katawan. May kalawit kasi ang dulo nun. Hindi niya matatanggal yon. Yun ang pinagtulungan namin ni Roel. Tinaga talaga ng tinaga. Bawat patamay tumatalab. Hindi katulad nung kagabi na bagamat tumatalab pero maliliit na sugat lang. Yung mukha nga na tinamaan ni tatay nakita kong parang galos lamang ito eh. Yung kagabi ba na siyang dahilan kung bakit tumakbo ang aswang. Pero nang tagain ko ito sa mukha, dito na kumapit ang itak. Sibak talaga ang mukha nun. At sa pagkakataong yun ay nangisay ito. Kahit ako ay hindi ko lubos sa kalain na maggaganap yun, na makakapatay ako ng aswang. Yung lalaki, patay sana ito kung hindi tumakas pero sinundan nila tatay yun. Inabot ng umaga. Bumalik sila tatay at sinabing natuntun daw nila ang bahay. Tinanong ko kung paano. May tumulong pala sa kanila. May nakakakilala sa mga aswang. Magkapatid daw pala ito. Tapos hinihinala ang aswang kasi nga may mga kakaibang kinikilos. Ngayon ay nagkaroon na ng ebidensya nun. Hindi ko na lang babanggitin kung saan banda basta bukid na bukid ito. Baka kasi matakot ang mga tao. Naroroon ang mga gamit. May larawan pa nga ng buong pamilya. At nakita nga ng tatay na kasama doon ng babae nung bata pa. Lalo na itong lalaki. Bali ang magkapatid na lang ang nakatira. Kasi nga ang mga magulang nawala na lamang yun sa lugar. Pinaniniwalaan na baka napatay ito. Pero walang tao sa bahay. Binantayan noon ng ilang mga residente na tumulong sa kanila. Itong lalaki malamang hindi na yun babalik. Pero sa kabila ng lahat, wala pang alam sila tatay na napatay ng isang aswang. Kung sa bagay, may distansya din yung pagbubuno. Nasa kabilang parte na kasi sila ng bahay nun. Tapos diretso habol pa yun sa lalaking aswang na makatakas. Nagulat si tatay maging si Mang Sherwin. Inakala nila na nakatakas din ang babae. Pero naroroon ito sa likod. Nang makita nila na nakatakas din ang babae, tinanong ko kung bakit. Ang sabi ng tatay,
Tinabunan lang namin ng dahon ng saging. Nilibing ang nilalang na ito sa liblib banda. Sila tatay nang umasikaso. Pagod na pagod ako. Si Ruel umuwi tapos bumalik din naman kaagad. Nakakatakot ang pangyayaring yon. Kahit pa man napatay ko ang aswang. Ang ibig kong sabihin namin ni Ruel. Pero sa loob-loob ko nun, sinuwerte lang kami. At kapag naulit pa yon, baka hindi na kami makaligtas. Ngayon, itong bakas sa dibdib ko ang patunay sa alang-alang yon. Kinikwento ko sa mga anak ko na totoo ang mga aswang. Hindi biro ang abilidad ng mga ito. At kung walang tapang, ay mas maiging wag na lang hamakin. Kasi nga, kapag sinimulang hamakin ako, paniguradong magkakaroon talaga ng kahila-hilakbot na tagpo. At wala pang kasiguraduhan kung makakaligtas ka ba sa kamay ng aswang.